Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily reading for September 3rd at general reading po ito kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Thank you. And maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. At kung bago naman po kayo rito, welcome po sa ating channel at maraming salamat sa inyong pagbisita. Thank you. So, ang paunang mensahe po ni Aries ay we have Archangel Raguel. Ayan. So, Aries, napakagandang mensahe nito para sa inyo because ibig sabihin na justice will be served sa iyo, Aries. Maaaring ang iba sa inyo may mga uusapan dito with the court system, no? Maaring may mga ganon ganap. And looks like, you know, may maaring magkaroon na ng desisyon ang kung ano man ang ipinaglalaban ninyo dito sa korte, no? Maaring magkakaroon na ng desisyon and it might be in your favor, no? You are going to find solutions then, no? Sa kung ano man kung ano man yung pinaglalaban ninyo dito. So, looks like talaga na magiging maayos na ang lahat, no? Justice will be served and you will get what you deserve dito, no? Aries. At saka, good news, no? May good news na parating sa inyo. May good news. Kaya, napaka-exciting na balita ito din para sa inyo. Kung meron kayong mga conflict, no? Sa ibang tao, may conflict kayo with colleagues or kapamilya, kaibigan, o kung sino man na meron kayong hindi pagkakaintindihan, it feels like magkakaayos na din kayo sa ngayon, no? Magkakaroon dito ng magandang pag-uusap and it will end up in a good conversation and situation at magkakaroon na yan ng solusyon. So, kung ano man ang mga difficulties na maaring pinagdadaanan ninyo sa buhay, even for a short term or long term man yan, no? Long time na ninyong nararanasan ang mga ganyan, you know what, that is going to change now, no? Yung mensaheng ito nagsasabi na that is going to change now, solutions will be found at saka magkakaayos na ang lahat, no? Kung meron man kayong relationship with other person na medyo nasira or maaaring nagkaroon ng rough patch kayo, you know, there is a chance na magkakasundo kayo around this time, no, Aries? So, tignan natin kung ano pa. We have currents of emotion. Ayan, mukhang dito kayo nanggagaling, no? Aries, sa maaring emotional na, alam mo yun, yung parang may galit, may uncontrolled feelings and emotions dito na lumabas sa inyo, kaya naman nagkaroon siguro kayo dito ng kagalit, ng hindi, yung nagkaroon kayo ng diskusyon or hindi pagkakaintindihan with another person. So, maaring maaring dati na to, no? Before pa kayo nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan with this people or this person, no? Maaring ito yung pinanggagalingan ninyo. Ito yung nangyari sa inyo na talagang nagalit kayo, merong mga salitang hindi ninyo gustong sabihin pero nasabi ninyo out of galit, 'di ba? Maaring ganun ang sitwasyon. Or this may be an upcoming situation. Kaya ngayon pa lang, Aries, no? Kung hindi pa to nangyayari sa inyo, ngayon pa lang, you know, kalma ka lang. Okay? Kalma ka lang. When the time comes na merong talagang emosyon na very strong na alam mong mararamdaman mo kasi 'di ba sa pag-uusap, sa pagdidiskusyon, you know when to step away from that drama, no? Iwasan ninyo to engage with other people's drama or iwasan ninyo na kung meron mang taong nagpo-provoke sa inyo or nagtatry na i-intimidate kayo, as much as possible keep calm, no? Kalma ka lang, keep grounded, at kung iwasan ninyo because pag sumabog kayo, pag nagalit na kayo, you know, there are so many things na
sometimes mahirap kontrolin, di ba? Or hindi makokontrol. Kaya, use your own judgment and discernment sa ganitong sitwasyon. Kung alam ninyo may parating na bagyo, di ba? Maghanda ka na at hanggat kaya mong tiisin, hanggat kaya mong kontrolin ang iyong emosyon, kontrolin ninyo, Aries. Okay? So, what else? We have phase entanglement, emotional influence. Dito naman Aries, parang you will be surrounded with people na talaga namang napakalakas din ng mga energies nila, and maaaring ma-pick up mo ang mga yun, no? Maaaring ma-pick up mo, ma-impluwensyahan ka ng kahit anumang klaseng energy, no? Ang meron sila, no? Low vibe man sila or high vibe man sila, maaaring ma-pick up mo yon, and maaaring ma-absorb ng iyong energy field ang mga yan. Then that may affect you, diba? That may affect you. That may affect the way you think. That may affect the way you react, no? Sa mga sitwasyon sa buhay ninyo. Kaya, yung parang kung alam ninyo na masaya ang hatid na vibe ng kausap ninyo or ng people around you, good, diba? Take it. Pero kung alam ninyo, nararamdaman ninyo na medyo negative or medyo mababa ang vibration, no, ng mga taong nasa paligid mo, as much as possible, distance yourself from those people, Aries, no? Dahil kahit masaya ka, kahit mataas ang vibration mo, kung ang kausap mo or mga taong nasa paligid mo ay medyo mababa, yung ano mo yun, galit, ano yun, yung ang tawag doon, nag-i-spread, ano, nag-i-spread ng negative vibes, ay nako. Maaaring maapektuhan ka niyan, lalo pat you may be an empathic person then, no, Aries. Kaya, iwasan mo as much as possible. If you feel that you are surrounded with low vibration people, no, umiwas ka na. No, protect your energy field. No, we don't need negativity sa buhay natin. We don't need negative people na bigyan tayo or sharean tayo ng kanilang negativity. No? So protect yourself. Okay? Distance from those kind of people. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 3rd. At general reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At kung bago naman po kayo rito, welcome. And maraming salamat din po sa inyong pagbisita. Thank you. Pauna mensahe ni Leo, your eternal spirit. Wow, napakagandang mensahe nito sa inyo kasi parang ginagabayan kayo dito ng Divine Universe. Divine Universe is sending you downloads, sending you free-flowing of information dito, Leo, to guide you, no? Kahit ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, no? Ginagabayan kayo ng Divine Universe. Kaya ang iba sa inyo dito, you are doing it already. Yung pag-meditate, by connecting your higher self, nagmumuni-muni na kayo. Alam mo yun, ginagawa na ninyo yan. Yun ang aking napipick up dito for some of you. But for most of you, kung hindi naman yun ang ginagawa pa ninyo, this is a reminder for you to tune into your intuition dahil merong mga gabay ang Divine Universe na pinapadala sa inyo. This is a very important information. Yun ang napipick up ko na pinapadala sa inyo to enlighten you, to bring you clarity, to guide you, no? Kasi maaari din na nagdadasal talaga kayo for enlightenment dito. Kaya dapat lang, no, nabuksan ninyo ang iyong intuition at i-access ninyo ang mensahe para sa inyo because that is a very important gabay. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. We have ancestors. Ayan. So, looks like Leo, that hindi lang yung spirit, hindi lang yung Panginoon at ang yung mga angels and the rest of your spirit guides ang
ang nag-aano sa inyo, nagbabantay, nagpo-protect, naggagabay, but also your ancestors, no? Also your ancestors, you are being watched over by them, Leo. So napakalakas mo sa spirit realm, no? Napakalakas mo, yung parang napakanipis ng veil in between you and the spirit realm. Dahil, isang dasal mo lang, maaaring nandyan na agad ang kasagutan sa'yo. Isang dasal mo lang, maaaring nararamdaman mo agad na they are there, no? They are there with you, coming to the rescue, or talagang nagpaparamdam sila sa'yo na they are there for you. They are there to help you, no? Kaya ano kayo, Leo, you are super blessed. No, you are super blessed because you are watched over by the spirit realm dito, no? Kung ang iba sa inyo merong pinagdadaanan sa pamilya, kailangan ninyo ng gabay, kailangan ninyo ng protection, you know, call on those ancestors, no? Na mga kapamilya ninyo na who passed on the other side na, because they will help you, no? Kung sa mga ibang bagay naman sa trabaho, yung mga ganon, you can call on those ancestors as well, na alam kung ano yung kailangan ninyong tulong pagdating sa trabaho, no? Leo, so tingnan natin ano pa ang ganap. We have kinship, community, your group, ayan. So looks like may activity, may plano, or may endeavor dito kayo, Leo, wherein you need your community to be with you. Maaaring kasama niyo talaga sila, supporting you, or maybe kailangan ninyo dito ng katulong and you can find that help from your community. Maaaring ganon, no? Maaari din na this is collaboration, no? Collaboration at work, in a project, or business, maaari din ganon. And also, napipick up ko dito na meron kang sense of belongingness, no? Feeling mo talaga you belong to the family, sa trabaho, sa community ninyo, sa mga kapitbahay ninyo, yung ganon. There is a feeling of belongingness. So that is really beautiful, diba? Masaya kapag ganon na alam mong you belong, diba? You belong with other people, you belong to those kind of community, yung mga ganon. So you belong to the family, yung ganon. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for September 3rd. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po kayo rito. And maraming salamat po sa pagbisita. At general reading po ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Paunang mensahe po ni Sagittarius ay animal totems. So, for those who are not familiar, no, doon sa animal totem, yung animal totem po, yun po yung mga animals, no, na meron kayong nararamdaman na very deep energetic connection, no? At kahit anong animal po, kahit anong animal can be your animal totem. Lalo-lalo na yung mga animals na lagi ninyong nakikita, yung paulit-ulit talaga na nag-show up sa inyong path, no? At nagre-resonate kayo doon, napipick up ninyo ang message na dala ng specific animal na yan, kahit anong klaseng animal po, malaki, maliit, insekto, or kahit ano, basta animal siya, and it resonates with you, and you can feel that there is a message for you every time na makita mo sila. That can be your animal totem, no? At in this card naman, sinasabi dito na kasi kung makikita natin, malalaking animal sila, 'di ba? May leopard, may deer, ganon. Kaya maaaring
merong mga nag-show up sa inyo, no? Sagittarius, na mga ganitong klaseng animals around this time, or maybe lately may mga encounter kayo with this kind of animals, no? Maaring not necessarily na na actual, 'di ba, na yung live na interaction ninyo with this one, pero maaring yung nakikita ninyo sa TV lagi, nakikita ninyo sa TikTok, nakikita ninyo sa social media platforms, yung lagi at laging pabalik-balik na nakikita ninyo, there is an important message for you, no, Sagittarius. So yun ang aking napipick up dito. That could be your animal totem as well, and mahalaga na alamin ninyo po kung ano ang ibig sabihin or ano ang symbolism ng specific animal na yan na lagi ninyong nakikita, yung paulit-ulit na bumabalik sa path ninyo, no? Dahil for sure there is a message for you. Okay, so what else? We have Goddess of Dreams. Wow! So ang iba sa inyo dito, you know what, Sagittarius, napaka sensitive, napaka intuitive ninyo ngayon, no? Maaaring yung psychic abilities ninyo dito are on point around this time, Sagittarius, and there are downloads, there are intuitive messages na pinapadala sa inyo ang divine universe, or maaaring yung mga ancestors ninyo din, or maaaring yung angels ninyo, no? Maaaring may mga pinapadalang mensahe sa inyo through your intuition, no, or through your vision. Kaya napakahalaga talaga na, alam mo yun, maging receptive ka. Kasi ngayon, napaka powerful mo ngayon. Yung psychic powers are on the rise ngayon, Sagittarius. Kaya may mga mahahalagang guidance, may mga mahahalagang impormasyon, or maaaring may mga vision kayong nakikita dito that will happen in the future, no? Maaaring may mga ganong ganapang iba sa inyo. Maaaring pagdating ng panahon na mangyari yun, masasabi ninyo, no, parang nakita ko na yun yung ganon. So yun, napakatalas ngayon ang inyong psychic abilities, Sagittarius. Kaya napakahalaga talaga na i-access ninyo ang mga mensahe na pinapadala sa inyo through your intuition. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have Wisdom of the Magi, Mental Clarity. Ayan, you know what, Sagittarius? Parang ang daming binibigay sa inyo na impormasyon, inspiration, you know, enlightenment, dito clarity, no, ng divine universe. Parang around this time, Sag, punong-puno kayo dito ng bagong information, ng mga ideas, you know, inspiration na magagamit ninyo sa ninyo ngayon, sa mga endeavors ninyo, or sa mga pinagdadaanan ninyo ngayon sa buhay, whatever it is, no? Parang maaring nagdadasal din kayo at humihingi kayo ng mental clarity, because maybe there is something like an endeavor or mga plans na gusto ninyong simulan, no? Kaya kayo humihingi ng guidance ngayon, and your prayers are being heard as well by the spirit world. Kaya pinapadalhan na kayo ng gabay dito. Pinapadalhan na kayo dito ng important guidance that you can use, no, as a guide as you navigate this new endeavor or this new situation na maaaring parating pa lang, no, Sag. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.